Si Lisa Marcos talaga ang magbibilang ng boto. Si George ang enabler. May presyo yan. Malamang 100 milyon ang para sa congressman o party list. 200 sa senador. That was before. At ikaw, George, tandaan mo, pa-filean kita ng impeachment campaign pagkatapos ng eleksyon na to. Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng taong bayan. Paano yan? Walang passport. Nagsasasali sa mga political rallies. Since US citizen o US passport lang ang dala niya. No, or failure to secure a Philippine passport is not a ground to deport this person or to arrest this person. Bago kami umalis doon sa nagbisita kay Presidente sa tatay ng anak ko, sabi niya kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Bakit anong huliin na naman sa nero? Anong huliin? Yung driver niyo, di ba masama sa shooting incident? Kami yung nabaril. Paano babaril yung tao dyan sa loob ng bulletproof? Ilang sasakyan ba kayo kayo? Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season, okay. It's, there's hindi. 5,000 pesos. Hindi, bakong bangal. 5,000 pesos. They say milyonaryo, sama-sama tayo. Babago mo. Para maging milyonaryo. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabataan. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ho? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan pa rin mga kabataan at panatilin hong tumutok dito sa ating munting bahay dahil dito niyo po maririnig ang walang tinatagong impormasyon na hindi mapapanood sa ilan pang mga social media outlets o di kaya sa ating mga bayarang mainstream media mga kabalitaan. So tayo po ay naghahatid ng mga samusaring impormasyon, balitaan, lalo na po ang mga impormasyon na tinatago ho ng iilan para ho sa mga Duterte. Dahil ayon pa ho sa iba ay siyempre po, of course, para pag-impormasyon sa mga Duterte ay hindi ho dapat malaman ng mga taga-suporta. Pero tayo ay patuloy dito po sa ating munting bahay. At sa ating mga kababayan abroad, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood mga kabalitaan. At pag-uusapan ho natin mamaya mga kabataan na itong kapulisan ho natin dahil sa video inyong mapapanood itong may hinuli ho sila dito na wala namang witness dahil daw namaril at yung kanilang hinuli ay umalma kung anong pinagbabasehan ba't ito pinusasan mga kabalitaan. So sa panahon ngayon, medyo mababa na ho talaga ang tingin ng ating mga kababayan sa ating kapulisan dahil mismo yung kanilang namumuno ho sa diyan mismo sa kanilang organisasyon ay nakakawala na hong respeto talaga mga kabalitaan. Maliban pa ho doon, maliban sa pagiging protektor ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot lalo na sa mga bus driver, sabihin natin protektor dahil nga po ay ayaw ko nilang uhulihin. At parang tinutolerate mga kabalitaan. Diba? So ano bang masasabi niyo yan? Tingnan nyo ngayon yung kalansangan, marami ng aksidente. At may mga drug test na ginagawa pero hindi pa ho lumalabas yung resulta. Napakabilis lang ho yung resulta kung tutuusin mga kabalitaan. Siguro hindi abot yan ng kalahating araw. So, ito po, galit na galit yung taong bayan sa pulis na ito. Ewan ko kung saan lugar to, parang iba yung dialekto, parang Ilocano yata to, bandang Ilocos. So yun po, papakita ho natin yan sa inyo mga kabalitaan. So bago pa lang ho tayo magsimula, pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyo lahat. Kabisayan at Mindanao, Luzon. Sa lupalop ng ating mundo basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa inyo. Dadagan Balita. So sisimulan ho natin dito yung ating ipapakita impormasyon kung saan munti ka na yatang magkakaanuhan dito gulo dahil sa isang pulis or sa mga pulis nito na isang driver ay biglang dinampot at ayon pa sa kanila, namaril daw sa loob ng sasakyan mga kabalitaan. Kaya nga pinapapalit namin Asan ba yung panyo? Kasi busy yung kwan. Kasi gagawin naman na nakaantay na. Bakit nakapalit na galit? Ikaw ang bakit anong huliin na naman sa nero? Anong huliin? Yung driver nyo, di ba masama sa shooting incident? Kami yung nabaril.
Ang gusto eh. Kasama niyo ba yung upan? Yung nasa... Kumbaga, inambush pala sila. Tapos, sila yung napagkamala na sila daw yung namaril. May logo dito. Politiko pala itong makasama ho ng driver na ito, mga kabalitaan. Malamang kalyado ho ito ni Tatay Digong. Kasi pag mga kalyado, talagang may kalalagyan ho kayo. Lalo ng pulis ngayon, nagpapagamit na ho itong mga hinampak, mga kabalitaan, sa mga lalay na politiko sa ating bansa. Kaya ingat-ingat ho tayo, mga kabalitaan, sa mga politiko sa ating kapulisan. Kung sa tingin nyo ay yung inyong pulis dyan na nabubusalan din, mga kabalitaan. Hospital? Kahit hindi kami. Pero, Sinong bumaril? Anong ebidensya niyo anong ebidensya niya na siyang bumaril? Itong sasakyan niyo may tama, di ba? Kung nasa loob ka kung nasa loob ka, makakabaril ka? Oo. Kanino ka ba o hindi? Makakabaril. Sige, bumaril ka nga sa loob, nasa loob ka, badilin mo ko dito sa labas. Buksan Buksan mo pumunta ka sa loob, barilin mo ako kung kaya mo. Sige, sa loob ka, pumasok ka sa loob. Habang tumatakbo, bumaril ka kung makakabaril mo. Sige nga, pumasok ka ngayon, bunat. Medyo na bunat. Pumasok ka sa loob ng bulletproof, barilin mo yung tao dito. Kung pwede. Huliin nyo na. Ano bang hinihintay natin? Sige. Wala siyang masagot. Gusto niya ipapadamputin na agad itong kasamahan ng mga lalaking ito. So wala ho siyang may sagot doon, mga kabaitaan. So ito talaga ay fake news yung natatanggap ng kapulisan. Dapat kasuhan itong kapulisan ng pagpapalaganap ng fake news. Baka may nagturo ho dito na chief, yan na yan. Pero hindi pala sila yung namaril kasi sila daw yung inambush, mga kabalitaan. Sige, pwede ba? Pwede ba yan? Bakit ba nagpapautos ka naman? Lagi kang ganyan, napunat. Bakit lagi kang ganyan, Major? May hinuli kami sa kabila. Nagpapagamit ka. May hinuli kami dito. Paano mahuli ngayon? Sa'yo pinaril. Paano babaril yung tao dyan sa loob ng bulletproof? Ilang sasakyan ba kayo ngayon kanina? Anong ilang sasakyan? Hindi, driver yung inuhuli mo. Alay din tong pulis na to ang laki ng tiyan, mga kabalitaan. Tingnan nyo, di ba? Bagay na bagay rin tawaging lalay ito, mga kabalitaan. Wala ko siya may sagot dito. Puro na lang alibay na lang ginawa ng pulis na ito. Muna paliwanag mo. Kung paano nga iniimbestigan ka namin Kaya nga iniimbestigan namin Doon tayo sa istasyon. Bakit mahuliin? Anong huliin doon? Gi-video kayo. Anong huliin doon? Ebidensya na ito. Siya ang nagdadrive, di ba? Ito nga ang ebidensya na nabaril. Okay. Ikaw driver, subukan mo. Pumasok ka. Hindi. Huwag kang pumasok ka. lalapit sa akin, Kaya Paps. nga, hindi na pumasok ka. Merong sasakyan din doon na nabaril. Kinuha din namin. Kaya nga, pumasok ka nga doon. Ito, kukunin din namin ito. Pumasok ka. Bumaril ka. Bakit ako papasok dyan? Bakit nga ako papasok? Yun nga yung pinapaliwanag namin. Dahil ang ginagawa mo, illegal arrest. Dahil Illegal yan. May nangyari, di ba? May namatay. illegal arrest. Anong ebidensya mo? Hindi mo nga nakita na siyang bumaril eh. Kaya nga namin iniimbestiga, pare. Kaya nga ba't mahuliin yung tao? Di ba siya ang driver kanina? Ikaw bang driver kanina? Hindi. Nakita mo ba na siyang bumaril? Anong ebidensya mo na siyang bumaril? Ebidensya, pare. Kaya ano nga Dalhin nyo ebidensya na mo nga na ito. siyang bumaril? Pinapatagal nyo Sige, di ba Dalhin nyo na siya. illegal arrest? Alibay pa yung inampak eh. Illegal arrest. Major Mabunat. Hindi ka makakapunta. Sige, kunin mo kung ano. Ay! Putang ina! Pinapatagal niyo yung... Pulis pa, Kami ang nagmumura. masarap dito kasi kami ang Bastos nagpapatupad na ng rin batas. nampak eh. Masyado mo nagpatang! Ha? Masyado mo nagpatang! Ijete mo! Masyado mo nagpatang! Ijete mo! Tinalagan tuloy. Kumalma. Pulis ka, tapos nasa harap ng maraming tao, nagmumura ka. Ikaw yung tagapagpatupad ng batas, tapos gaganunin mo yung taong nagpapaliwanag. Wala nga palang ebidensya, tapos huhulihin, pupusasan, mga kabalitaan. So pag napusasan na kayo, ay kriminal na yung tingin ng ibang tao sa inyo. So ngayon po, ang kapulisan ho natin, mga kabalitaan, pera lang ho sa mga mababait. Marami akong kakilalang pulis na mababait ho. Pera lang ho doon ha. Itong mga pulis lalay, mga kabalitaan, ay delikado ho ito sa panahon ni Bongit kasi nga panahon nila ngayon politiko, lalay na pulis, lahat ng klaseng matatawag nating lalay, sila ho ay nakakatakot sa ating lipunan, mga kabalitaan. At pakinggan muna natin dito pala yung pasasalamat ni Hanilet Duterte o Avancenia kasi parang hindi pa pala sila kasal, no? So Hanilet Avancenia, mga kabaitaan, sa kanyang pagpapasalamat dito sa Duterte Campaign Rally diyan sa Alabang sa temang ayusin natin ang Pilipinas. Marami nagtatanong kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng mga suporta nyo, alam ko nandiyan kayo parati nagmamahal. Yung mga tao sa Hague, nandito ako, gusto ko silang pasalamatan. Kung alam nyo lang, araw-araw sila, meron akong kakilala na malapit lang yung pinagtatrabahuan niya, dumadaan talaga siya. Miski na hindi siya naririnig ni Pangulong Duterte,
Sinasabi niya ganyan sa labas, tay, nandito ako sa labas, mga ganon. So, yung mga, ano yun ha, yung nagbiyahe, nagda-drive, 27 hours na driving, papunta doon sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, kundi paulit-ulit na pumupunta. Yung nasa Davao, yung nandun sa nagbabantay sa aming bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo na bumibisita. Maraming mga bumibisita galing Jensan, galing Cavite nung isang araw. Sabi nila galing sila Cavite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka, nandito ako kasi ayaw ko sana magsalita, pero alam mo, napansin, hindi nyo ba napansin na yung dapat tagapagtanggol natin, gobyerno, di ba? Noong panahon ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, sumbong nyo sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nang-aapi sa atin. Hindi na tayo makalapit sa kanila. Kung tayo ordinaryo citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente nga, tinrato ng ganun tayo pa kaya? Ano kaya ang maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi nyo napansin, kaya pansinin nyo, ano yun yun ang mabuti? Yung mga senador na tumatakbo ulit, walang imik. Walang imik sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na mali. Diba? Walang imik na tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution akong PhilHealth. Kayo, diba? May contribution kayo. Sino walang contribution dito? PhilHealth. Diba? Lahat halos tayo may contribution. So wala nang umiimik. So kaya nandito kami ng anak ko para hilingin sa inyo, subukan ninyo itong mga tao sa Duterte. Kasi ma'am, doon nyo makita yung iluklok nyo sa pwesto na ganyan, kahawak ng power, yung habang walang power, doon nyo makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao nila. Huwag na ho tayo dun sa mga tao na lumalapit lang, maayos lang pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Tuwing eleksyon, binabati, nakasmile sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito. Kasi ito yung bago kami umalis doon sa nagbisita kay Presidente, sa tatay ng anak ko, sinabihan niya kaming dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, grabe na. Noong before na naging presidente, si Pangulong Duterte, nandyan na sila. Noong naging presidente, nandyan sila. Noong hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon nyo makita, ma'am at sir. Sabi pala nung kaibigan ko, nakakalimutan ko, may sir pala, ma'am ako ng ma'am. Sorry sir ha. Doon nyo makita kung ang anong klaseng pagkatao ang iluluklok nyo sa pwesto. Ako, sa totoo lang, noong 2022, binoto ko yung nakaupo ngayon dyan. Anong tawag dyan sa nakaupo dyan? Ha? Anong tawag yun sa kanya? Yung nagsabi niya na? Hindi ako. Alam mo, napilitan ako nun. Kasi, magkasabay kami ni former President magboto. Ang sabi niya sa akin, iboto mo na lang kasi ano naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ano ako, nilagay ko. Di ano nangyari? Masakit sa dibdib ko ngayon. Di para hindi ka masaktan later on. Di ba, ma'am? Binoto mo, tapos hindi ka naman pinapansin later on.
Wala naman, baliwala naman, di mo naman malapitan. Sino malapitan ninyo dito? Si Go, di ba? Nakikita nyo, di ba? Yung ibang senators, wala na. Ngayon, lumabas kasi eleksyon. Sabi ko, pati kay Pastor Kibuloy, alam mo si Pastor Kibuloy, sinabihan ko si former President Rudy Duterte, sabi ko, kinulong, sinabotahe, baliktarin man siya, gusto mong bayaran, kaibigan mo pa rin, hindi ka iniwan. Ganon, ma'am, ang piliin ninyo. Ngayon, ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera. Inuuna yung pera. Wala na tayo. Basta sila may pera, nasa kanila ang pera, okay lang. So kaya, ma'am, nakikiusap, ma'am at sir, nakikiusap ako. Sana, ngayong darating na eleksyon, ito na, dito na lang tayo. Dito na lang tayo, ma'am. Dito na lang tayo, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. So yun po mga kabitan, no? At malaking malaking bagay ho ito yung naging pahayag dito ni Ma'am Hanilet Avancenia sa mga kababayan natin diyan sa Alabang na kailangan Duterte straight ho. Dahil nga po ang sabi niya, yung administrasyon ngayon ay yun pa yung magiging kalaban ng taong bayan. Sa dating administrasyon ni Duterte, yung gobyerno po ay tagapagtanggol sa sambayanang Pilipino. Yun ang pagkakaiba ho dito mga kabalitaan. At lalo naman po sa kaso ni Kitty Duterte, ito na namang si Kitty ay talagang pinagtutulungan na dapat i-deport di umano ito. Dahil sumampa ho ito sa entablado na wala daw karapatan dahil sa kanyang pagiging American citizen. Dahil daw hindi dual citizen o walang passport na Philippine passport na hinahawakan. Tayo po ay hindi abogado at kung wala ho tayong alam sa batas, talagang mapaisip po tayo na baka may punto ho sila sa kanilang mga sinasabi. Kaya buti na lang, nagbigay ho ng reaksyon itong si Attorney Rene Bueno kung saan tinutukoy niya yung mga gustong magpa-report kay Kitty Duterte dahil ito ay American citizen. Kailangan nga ba at ito ba talaga ay madideport si Kitty Duterte? Well, sa tingin ko po, parang hindi po mga kabalitaan. Kaya ko po nasabi na wala ho silang karapatan na mapareport itong si Kitty Duterte dahil po sa paliwanag ni Attorney Rene Bueno. Sa hindi alam ang batas, kagaya ko po, pakinggan at panoorin natin yung pagpapaliwanag ni Attorney Rene Bueno. Likewise, Filipino citizens, yung kanyang anak. No? So, yung registration sa Philippine Embassy is actually a requirement of formality, and the failure to register your birth with the Philippine Embassy will not strip, no, or will not deprive Kitty Duterte of becoming a Philippine citizen. Paano yan? Walang passport, nagsasasali sa mga political rallies. Since US citizen o US passport lang ang dala niya, will there be a legal ground on the part of the Philippine government na i-deport mo yan? Walang passport, hindi yan dual citizen. Ay hindi pwede yon. Dahil malinaw sa saligang batas nga, inuulit ko na may right siya, no, to become a US citizen. And the registration and securing the Philippine passport, no, or failure to secure a Philippine passport is not a ground to deport this person or to arrest this person for participating in political activities in the Philippines for being a U.S. passport holder and without a Philippine passport kasi nako-consider siya ngayong foreigner. Pero hindi pwede mangyari yon kasi yung sinasabing registration sa Philippine Embassy at yung pagkuha niya ng passport sa Department of Foreign Affairs is only a requirement of formality and is not a ground for her to deprive her of becoming a dual citizen. Basic rule yun eh. Nasa fundamental rule natin yun under the 1987
Constitution. So walang issue kay Kitty Duterte na magsasali, no? Kung minor siya, dapat accompanied siya by the parents, no, or by the parent, yung nanay niya, no, during the rallies. So hindi mo siya pwedeng isumbong sa Department of Immigration. Hindi mo siya pwedeng akusahan na, "Oy, foreigner ka, ba't ka nagsasali dito? Dapat ma-deport ka. Hindi ka Pilipina." So hindi po. Kahit walang Philippine passport yan, she is considered by law as a dual citizen. Ngayon, So, yun po mga kababayan. Malinaw na ho yung pagpapaliwanag nitong si Atty. Rene Bueno na wala hong sinumang nasa, lalo na yung Department of Immigration, na mapadeport itong si, walang karapatan ho silang mapadeport itong si Kitty Duterte dahil nga kahit ipinanganak ito sa Amerika, American passport holder ho ito, at yung kanyang mga magulang ay Pilipino, makukonsidera pa rin ho na ito ay nagkakaroon ho ng dual citizenship, mga kabalitaan. Kung may sinabi ho dito si Atty. Rene Bueno na hindi lang ho natin ipapakita dahil yan lang po ang pinakamahalaga ho dito sa punto ho natin para ho may masagot ng tama at maliwanagan itong mga ilang mga bangag supporters na kumisyon ho sa citizenship ni Kitty Duterte. So ano na ngayon mga bangag supporter? May napala na ba kayo sa inyong pagtatanong at pag-question? Huwag nyo nang sayangin yung oras nyo kasi mapapaya lang ho talaga kayo kung legalidad ang pagbabasihan. Hindi naman ho siguro mga tangayang mga Duterte na gagawin ho nila at papayagan itong si Kitty na magsalita sa entablado sa mismong rally ho ng PDP laban kung ito po ay hindi karapat-dapat at iligal sa ating saligang batas. So matuto na ho kayo sa panggigipit ho ninyo sa mga Duterte. Hindi na ho ito tatalab ho. Dahil alam na ho ng taong bayan na pag may ginawa ho kayong hagbang laban sa mga Duterte ay ito'y bahagi ng panggigipit at pamumulitika, mga kabalitaan. Ayon pa ni Atty. Rene Bueno dito na kung hindi man o wala mang passport si Kitty Duterte, maaari niya po itong iparehistro ho sa Philippine Embassy. Parang late registration lang, mga kabalitaan. At ito ay may kaibat na multa. So pagbumultahin lang na tumira ho sa Pilipinas na wala hong Philippine passport dahil ito ay formality lamang, mga kabalitaan. So malinaw na ho na yung pagtatanong na yan ay isang garbage, mga kabalitaan. Lipat tayo dito kay Atty. Topacio. Itong si Janice Digamo diyan sa Negros Oriental na mayor ng Pamplona ay tumatakbo ho ng kongresista ho sa isang distrito na hindi ho nasasakupan ng kanyang syudad or munisipalidad. Ang tanong ho dito ni Topacio, ba't pinapayagan ho ito na hindi madiskwalipika? At ang tanong din ho sa inyong lingkod ni George para kay George Garcia, bakit ho agad may action? Inaksyonan agad itong complaint na disqualification case laban sa katunggali ni Tambaluslos na si yung babae, nakalimutan ko talaga yung pangalan, si Ate Nene ba to? No? Meron agad na resolution to disqualify that person. Sa kaso nitong si Digamo ay hanggang ngayon wala pang action, wala pang resolution, wala pa hong tamang kasagutan sa complaint na ito laban ho sa babaeng si Digamo. Yung si Digamo hong babaeng si Janice, siya po yung asawa nung pinaslang na si Gobernador Rowel Digamo, mga kabalitaan. So dito po, panoorin natin kung paano binukulan ni Atty. Topacio. Ito ang mga bayan na nasa ilalim ng ikalawang distrito ng Negros Oriental. Dumaguete, yan. Ito yung kabisera, di ba, Bong? Ito, taga roon yun eh. Kabisera yung Dumaguete, tama ba ako? Kabisera yung Dumaguete. Kapitolyo. Nandun yung Kapitolyo, okay. And then, nandun yung Bais, Tanhay, Amlan, Mabinay, Pamplona, doon na mayor si Digamo, San Jose at Sibulan. Ito nakakatawa rito. Tumatakbo siya ngayon bilang congressman ng ikatlong distrito. Oh, ba't na iba? Yun nga, hindi ba kung ikaw ay lalaban bilang isang kongresista ng isang distrito, dapat at least 1 year kang nakatira doon sa distrito na yun. Opo, yun na nakalagay sa election code. Must be a resident doon distrito for at least 1 year. Yes, tama po. O eto ang mga bayan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Isa-isahin natin. Bakong,
Basay, Bayawan, Dawin, Santa Catalina, Siaton, Valencia, Zamboanga. Wala sa 3rd District ang Pamplona. Kasi yan ay nasa ikalawang distrito. Pero lumalabas, konti lang sila. Mali. Alin? Hindi yun ang puntos Ay, eh. yun. Hindi yun ang puntos eh. Ang puntos dito, kung ikaw ay mayor ng Pamplona, ibig sabihin, residente ka ng Pamplona. Alam naman, mag-mayor ka ng hindi mo residente. Halimbawa, pwede ba akong tumakbong mayor ng Quezon City? Opo. Taga Parañaque ako. Tama. Pwede ba akong tumakbong mayor ng Pamplona? Hindi naman ako taga roon eh. Baka lumipat. Kahit kung lumipat ka ng residence, paano ka magpapatuloy na mayor ng Pamplona? Kung ikaw hindi na taga Pamplona, saan planeta okay yun? Di ba? Ibig sabihin ako pa, halimbawa ako ay mayor ng San Juan. Pwede ba akong tumakbong congressman sa Zamboanga? Hindi po. Kasi hindi ako residente noon eh. Kung ikaw ay mayor, residente ka ng bayan kung saan ka mayor. At least 1 year. Hindi, kung pa rin. tatakbo. Kung tatakbo ka. Kung tatakbo lang. Hindi pwedeng, hindi ka residente. Paano kang nagdi-discharge ng iyong duties as mayor ng Pamplona kung ikaw ay residente pala ng ibang distrito? Mali. Malabs yun. Ibang kaso sana kung ikaw ay mayor ng Pamplona, di ba? Lumaban ka ng congressman sa 2nd District. Kasi taga 2nd District ka. Residente ka ng 2nd District kasi ang Pamplona ay nasa 2nd District. Lumaban ka ng ibang distrito na wala doon yung Pamplona. Ibig sabihin, residente ka ng 3rd District, hindi ka na residente ng Pamplona. Dapat hindi ka na mayor doon. Tama. Di ba? Kasi wala ka na doon sa Pamplona. Hindi ka na residente. Common sense, di ba? Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Ang bagal. May disqualification na nga eh. May nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Ang problema kasi sa COMELEC natin, alam mo, dati I was willing to give COMELEC the benefit of the doubt. Although, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman? COMELEC is supposed to be impartial. Siya yung dumidinig ng mga kaso. Nagpapatakbo ng eleksyon at dumidinig ng mga kaso tungkol sa mga kandidato. Pero ang chairman mo, yung abogado ng appointing power, who is the president. O di bias na yon in favor of the president. Abogado yan eh, si George Garcia. O paano mo kukontrahin ngayon? Hindi mo lang kliyente, siya pa nag-appoint sa'yo. Dapat yan, kasi karir. Di ba may in-appoint na nga si Marcos Jr. na karir? Although taga Ilocos. Malamang may pangako na parang swak na swak din sa panlasa ni George Garcia. Kaya nagkakaganon ho yung decision ng COMELEC dahil nga po sa posibleng, sinasabi ho natin, pumapabor din naman paminsan-minsan mga kabalitaan. Si George Garcia, paano yung mga kliyente niya? Hindi ba may inherent bias na yan? Chairman pa man din. Oo, di ba? Kaya ill-advised talaga. Ay, actionan nyo naman may disqualification na to. Can you imagine the absurdity of it all? Mayor ako ng bayan na nasa 2nd District, tatakbo ako congressman ng 3rd District. Oh my God, kamote. Kamote talaga. Kaya tignan natin to. Kaya lang ang COMELEC, talagang ako natatakot na rito sa kredibilidad ng eleksyon eh. Minsan nawawalang gana na akong bumoto kasi baka kamote na naman katulad ng sinasabi ni Glenn Chong. Valid yung concern na yun ha? Na bakit mo binayaran yung pagkakaroon ng feature ng QR code ng mga machines kung saan nababalidate mo kung tama ang yung binasa ng machine doon sa balota mo. Di ba dati yun, hindi ka lang nga pwedeng kumuha ng litrato. Opo. Hindi ka, walang printout na maitatago mo na eto yung binoto mo kasi baka nga mag-facilitate ng vote buying. We get it. O, okay yun. Pero yung hindi mo na makita ngayon pagkaboto mo kung tama yung basa. Halimbawa, binoto ko si Abalos. Pagkatapos si Lacson. Di ba yung pwede mong tignan, tama yung basa. Ngayon, hindi na pwede. Kamote. Bakit ganon? Bakit nakakandaloko-loko? Magician. So yun po mga kabaitaan, ay mismo na naman ho si Atty. Topacio ay nakapansin na rin ho nitong si George Garcia na talagang nagpapagamit na naman sa administrasyong bongit mga kabalitaan. Kaya nga po, kung ang usapin ay dayaan, talagang nagre-react agad mga kabalitaan. Very defensive ho itong si George Garcia. At dahilan na kinasuhan niya po itong si Atty. Respicio na nagpapaliwanag lamang ho. Pero bakit hindi ho niya makakasuhan itong si Atty. Glenn Chong mga kabalitaan?
Nung pinatawag ho sila diyan sa tri-committee hearing laban ho sa fake news peddlers, ay isa sa inimbitahan itong si Attorney Glenn Chong dahil ang kanyang ipinaglalaban patungkol ho sa dayaan noong 2016. At sinabi ho niya rito na kaya ho siya dumalo dahil gusto niyang malatag sa harap ng maraming tao at may pakita yung kanyang mga ebidensyang bit-bit nung time na iyon na siya dumalo sa pagdinig diyan sa kamera. Ang hindi niya lang ho nagustuhan kung bakit ayaw humarap nitong si George Garcia sa kanya at hindi sumipot ho doon sa pagdinig at ang kanyang ipinapadala lamang yung tauhan nito sa COMELEC. Kaya dismayado itong si Attorney Glenn Chong, mga kabalitaan. Kasi talagang uupakan niya nung time na yun bit-bit niya na yung kanyang mga ebidensya. Tignan natin kung makakasagot ka pa ba dito. So yun po ang naging dahilan kaya may marami ho talagang alam itong si Attorney Glenn Chong. Sa video ito na ating ipapakita ho sa inyo, talagang tagos hanggang buto ho ang mga sinasabi dito ni Glenn Chong laban kay George Garcia. So ano naman kaya masasabi dito ni George Garcia sa mga patutsyada na talagang ang laking bukol hong inabot nitong si George Garcia sa mga bulalas, no? Sa mga inilabas na mga impormasyon against sa kanya itong si Attorney Glenn Chong, mga kabalitaan. Kami ngayon ay tungkol po sa napipintong dayaan ng ating halalan. Believe me, dadayain nila yung eleksyon na to. As I have said, it's a sure... So just imagine, mga kapitan, sinisigurado niya talaga na magkakaroon ho talaga ng dayaan. Maaari din niyang mangyari dahil nakikita ho natin na bawat rally ng Duterte ay napakadami ho. Talagang sila ay natitinag na ho dyan. Kaya no imik lang muna sila ngayon dahil malamang ay ito yung kanilang alas, pinakahuling alas na gagawin. Wala ho silang sinasabi against ho sa mga Duterte. Dahil nga po, mga kabitaan, baka naghahanda at ito'y pinaghandaan na. Wala pang eleksyon, noong nakarang taon pa lang, baka magamit itong pera na nawawala ho sa kaba ng ating gobyerno mula sa PhilHealth, mga kabalitaan, mula sa Maharlika Funds, at itong taunang budget, mga kabalitaan. At ito pang ginagamit nilang pera di umanong binapambayad noong pumirma ng mga lalay ho dyan sa Kamara para sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Itong si Glenn Chong ay sinisigurado niya na magkakaroon ho ng dayaan. Sabi niya ho dito, mga kabalitaan, at may hamon siya dito kay George Garcia na siya po ay talagang magsasampa ng kaso. Gusto niyang mapa-impeach pagkatapos ng halalan na ayon pa ni Attorney Glenn Chong. As the sun rises in the morning and as the sun sets in the evening. May nagtanong nga sa akin kanina tungkol sa dayaan. Ang sabi ko, si Lisa Marcos talaga ang magbibilang ng boto. Si George ang enabler. Si George kasi susunod lang yan kung ano ang dikta ni Lisa Marcos. Pero dito sa baba, that means for senatorial candidates. Pero dito sa baba, depende yan sa bintahan. As I have published in 2016 and 2019, may presyo yan. Malamang 100 milyon ang para sa congressman o party list, 200 sa senador. That was before. Ang pinakita ko kanina ay actual proof, irrefutable proof. Ito yung patunay na hindi talaga binibilang ng makina ng tama ang boto natin. Pinakita ko na si Congressman Villafuerte ay binawasan ng makina ng mahigit 200 boto. Si Bordado, ang kalaban niya, ay dinagdagan ng mahigit 200 boto. Ito yung pangalawang example. Kasi yung unang example na pinakita ko doon sa video na nasa YouTube ngayon, search nyo lang, Glenn Chong, Heaven's Warrior, yan yung original na video. Ang smoking gun number 1 ang pinakita ko dyan. Dito sa press conference, smoking gun number 2. Meron pa akong smoking guns 97 lahat. Kasi 99 makina yan na nagbawas ng mga boto kay Congressman Villafuerte at dinagdagan si Congressman Bordado. So, ito ay patunay na dinadaya ngayong eleksyon natin at hindi napapabulaan na ng COMELEC. The COMELEC has not refuted these pieces of evidence. In fact, ikaw, George, hinahamon kita, kasuhan mo ako. Tulad ng pagkaso nyo kay Atty. Respiso, where is your case? 12 araw na nakababad na yung video na yan. Pero meron ba kayong kaso? Wala. Dahil alam nyo, masasagot ko kayo, may ebidensya ako. So, eto ngayon, itong press conference namin, meron tayong proposal sa COMELEC na bilangin natin yung boto na nakasulat doon sa QR code sa voter receipt. Walang additional cost sa COMELEC, walang additional time kasi yung 800 voter receipts, 53 minutes lang. So, tapos na. So, walang additional cost, walang additional time sa voting journey.
Walang rason ang COMELEC na hindi pa hintulutan ito. Maliban na lang kung ayaw nilang mahuli ang kanilang dayaan. And that's what you have to fight for. That's what we have to fight for together, mga kababayan. Matibay ang ebidensyang hawak ko na dinadaya ng COMELEC ang ating halalan. Kaya nga hindi nila ako kayang kasuhan kahit kinahapon ko pa. At ikaw, George, tandaan mo, pa-filean kita ng impeachment complaint pagkatapos ng eleksyon na to. Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng taong bayan, you have to be impeached dahil wala kang kwenta dyan. And that should serve as a warning sa lahat ng mga komisyoner ng COMELEC. This time, the people will not allow you to cheat our future. So hanggang sa muli, ito po sa Attorney Glenn. So yun po si Attorney Glenn Chong, mga kabalitaan, no? Siya po ay taga Naval Biliran, at talagang naririnig na ho natin yung pangalan niya ay na tumutulig sa mga politikong ganid sa posisyon at yung mga sinungaling at magnanakaw, mga kabalitaan. Malaking hamon ho ito, at ang tanong ho natin kung ito ba ay kakagatin ni George Garcia. Nagkamali ho siyang binangga Si Attorney Glenn Chong pa yung binangga nito na kung mas matalino itong si Garcia, mas lalo na hong matalino pa ito kay George Garcia itong si Attorney Glenn Chong. May napapatunayan na rin ho ito, mga kabalitaan. Kaya nakakapagtataka ho kung bakit pa itong si Attorney Respicio ay nagpapaliwanag lamang sa posibleng mangyayaring dayaan kung ang voting counting machine ay nakakonekta ho sa internet. Malamang at magkakaroon ho talaga ng 100% na dayaan sa eleksyon. Yun pong pagpapaliwanag ni Attorney Respicio. Ngayon, nagalit, nainsulto siguro at natakot dahil nalaman niya ho ang katotohanan na kailangan ho ito maproteksyonan nila, ay kinasuhan si Attorney Respicio. But hindi ho nila mabul-habol itong si Attorney Glenn Chong dahil alam ho nila na may alas si Attorney Glenn Chong laban dyan sa COMELEC, mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan ho, i-share niyo na agad ito para ho malabanan natin ang mga taga-gurgur ho ng DDS YouTube channel. Yung mga DDS vloggers, so inunti-unti na ho nila itong buburahin sa YouTube, pero hindi ho tayo natitinag ho dyan, hindi ho nila tayo mapapahinto dahil kayo ay laging andyan at nanonood, mga kabaitaan, sa ating content para maipaliwanag at mapalaganap natin ang mga nakakubling katotohanan ho laban sa administrasyong ito. At lalo na ho, mas lalong magiging updated ho kayo pag itutuloy nyo po yung pag-subscribe ng ating munting bahay, pindutin ang notification bell. And of course, paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, and suggestion. Kung may nais kayo itatanong at ipapa-content ninyong mga impormasyon ho, maaari po kayong bumisita sa ating official Facebook page, mga kabalitaan. Pwede kayong pumunta at mag-message ho sa Danagan Balita Reacts, mga kabalitaan. Pasasalamatan muna natin po yung ating mga masugid na mga tagapanood. Kapatid nating Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. At sa mga kabagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers, saan mang lupalop ng ating mundo, Kabisayan at Mindanao, lalo na ho dyan sa Luzon. Maraming salamat. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Sa ating mga members, salamat ni Boss Romeo de los Reyes at Ma'am Rosana Concepcion. Dalawa ho sila. Baka gusto nyong mag-join, magpamiyembro ho sa ating munting bahay, pindutin nyo na po ang join button, mga kabalitaan. And of course, Mami Rose and Boss Tobias or Toby Tobias dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Magpagaling ho kayo, Mami Rose, magpakatadag ho kayo, at kayo lang nag-iisa ho dyan, kaya magpakalakas ho kayo, Mami Rose. Ako'y magpapaalam na po, kita-kits tayo sa susunod mga oras sa ating paglalahad ng mga impormasyon, komprehensibo, totoo, tapat, at makatotohanan ng mga balita. At tayo po ay tagatawid ho ng mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga bangag supporters at bangag vloggers. To God be the glory. Mama, chip, chip. Peace out.